Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. In the morning of Saturday, September 28, 1901, hundreds of native fighters, mostly armed with bolos, staged a successful surprise attack on U.S. troops who were mostly eating or lining up for breakfast in their garrison in Balangiga town at the southern coast of Samar Island. The result was the worst single defeat of the U.S. Army in the Philippines, an event known in U.S. official reports and publications as the Balangiga Massacre. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. The ill-fated U.S. troops belong to Company C 9th U.S. Infantry Regiment na nakatalaga sa Balangiga upang panatiling sarado ang maliit na daungan nito at maiwasan anumang kalakalan. Ang kanilang misyon ay bawian ang mga revolusyonaryong pwersang Pilipino ng mga supply noong digmaang Pilipino-Amerikano na lumaganap sa Visayas. Ang Kompanya C na pinamumunuan ni Kapitan Thomas W. Connell, isang nagtapos sa West Point, ay dumating sa Balangiga pagkaraan ng ilang linggo noong August 11. Isang estado ng palakaibigan at mapayapang pakikisama sa mga lokal na residente ang nagmarka sa unang buwan ng presensya ng Company C sa Balangiga. Ang panahong ito na natakpan ng kakaibang Code of Silence na ipinataw pagkatapos sa magkabilang panig ng tunggalian ay nailalarawan na malawak na fraternization sa pagitan ng mga sundalo ng US at ng malokal na residente. Kasama sa mga palakaibigang aktibidad ang pag-inom ng tuba sa mga sundalo at katutubong lalaki, mga larong baseball at demonstrasyon ng arnis sa plaza ng bayan, at maging ang isang romantikong ugnayan sa pagitan ng isang Amerikanong sarhento at isang katutubong babaeng pinuno ng simbahan. Gayunpaman, ang mapayapang magkakasamang buhay ay nabalisa ng mga panlabas na pagpapataw bago matapos ang buwan. Isang inaasahang pagbisita ng Inspector General ng US Army ang nagtulak kay Captain Connell na mag-issue ng mga utos na linisin ang bayan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni Connell, ang mga taong bayan ay lumilitaw na pinutol ang ilang mga halaman na may halaga ng pagkain, at sa gayon ay nilabag ang mahigpit na utos na may kaugnayan sa seguridad sa pagkain. Maparusahan sa unang paglabag ni General Vicente R. Lucban, ang militar-political na gobernador ng Samar na itinalaga ni President Aguinaldo. Noong gabi ng September 18, 1901, humigit kumulang 400 na mga gerilya na malamang na ipinadala mula sa punong tanggapan ng Lucban ang lumitaw sa paligid ng Balangiga. Bagamat ipinaliwanag ang kanilang presensya bilang bahagi ng isang aborted na pagtatangka na salakayin ang garrison ng US sa bayan. Lumilitaw na dumating sila upang bigyan ng parusa ang mga opisyal ng Balangiga at mga lokal na residente para sa mga paglabag sa mga utos ng Lucban na may kaugnayan sa seguridad sa pagkain at para sa pakikipagkapatiran sa mga Amerikano. Ang banta ng gerilya ay malamang na tinanggihan ni Kapitan Eugenio Daza, ang area commander ng Lucban para sa Timog Silangang Samar na may mga kadugo sa Balangiga, at ni Padre Donato Gimbalibot, ang lokal na Kora Parok.
Ang pag-aalsa ng mga taga-Balangega ay bunsod ng isang insidente sa tindahan ng tuba noong hapon ng Linggo, September 22, 1901. Dalawang lasing na sundalong Amerikano ang nagtangkang molestyahin ang dalagang nag-aalaga sa tindahan. Ang batang babae ay sumigaw ng tulong at nailigtas ng kanyang dalawang kapatid na lalaki na nanakit sa mga sundalo. Bilang pabago-bagong reaksyon sa insidente, inutusan ni Captain Connell ang kanyang mga sundalo na tipunin at ikulong ang mga lalaking residente ng bayan para sa layuning mapabilis ang kanyang paghahanda sa paglilinis para sa inaasahang pagbisita ng kanyang mga superior. May kabuuang 143 na lalaki ang hindi pinakain sa magdamag at ikinulong sa ilalim ng dalawang conical na Sibley tent sa Town Plaza, kung saan ang bawat isa ay maaari lamang tumanggap ng 16 na tao. Humigit kumulang 78 sa mga nakakulong ang nanatili kinabukasan, matapos ang higit sa 60 iba pa ay pinalaya dahil sa mga kadahilanan tulad ng edad, mga menor de edad o matatanda at pisikal na kapansanan. Bilang karagdagan sa sapilitang pagkulong sa mga lalaking residente, iniutos ni Connell na kumpiskahin mula sa kanilang mga bahay ang lahat ng matutulis na bolo, ang mga mahalagang ekstensyon ng kanilang anatomy sa kanayunan, at ang pagkumpiska at pagsira ng nakaimbak na bigas para sa kanilang mga mesa, ang pangunahing simbolo ng kanilang dignidad. Anuman o lahat ng mga pagkilos na ito ay maliwanag na naging dahilan upang ang buong komunidad ay napahiya at nainsulto sa pagmamataas at kawalan ng pakiramdam ni Connell. Bilang kahinatnan, nagpasya ang mga Balangigans na ipaglaban ang kanilang pakiramdam ng karangalan sa pamamagitan ng pagbabalak na paghihiganti at pagtatanggol sa sarili sa pinakapampublikong paraan na posible. Ngunit, dahil nahiwalay din sila sa mga gerilya ng Lukban, ang mga Balangigans ay hinayaan sa kanilang sariling mga aparato at pagkamalikhain upang ipagtanggol ang kanilang sarili. The plot against Company C, which was strategized by Valeriano Abanador, the local chief of police, was woven around a local fiesta, the 42nd anniversary of the founding of the Balangiga Parish on September 27, 1859. The physical preparations for this fiesta, especially the cleanup of the town through communal labor, address both Connell's preparations for his superior's visit and the tactical congregation of sufficient native manpower to stage the attack. Si Abanador ay nagdala ng dalawang grupo ng tax evaders mula sa mga nakapaligid na nayon noong September 26 at 27, 1901 upang palitan ang 78 na nakakulong na residente ng bayan na kailangan pa ring mag-ulat para sa komunal na gawain sa susunod na araw. Upang mabawi ang higit na kakayahan sa pakikipaglaban sa mga sundalo ng US, maraming tuba ang katutubong alak ang dinala para sa pagtanggap ng fiesta, sapat na upang malunod ang buong kampanya sa mga inumin sa gabi. Samantala, ang mga katutubo ay humingi ng banal na tulong at interbensyon para sa tagumpay ng kanilang balak sa pamamagitan ng isang afternoon procession at marathon evening novena prayers sa kanilang mga santo na tagapagtanggol sa loob ng simbahan. Tiniyak din nila ang kaligtasan sa mga kababaihan at mga bata sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila sa bayan pagkalipas ng hating gabi, ilang oras bago ang pag-atake, upang pagtakpan ang pagkawala ng mga kababaihan mula sa liwayway sa loob ng simbahan. 34 na umatake mula sa Baryo Lawaan ang nag-cross-dress bilang mga babaeng mananamba. Dahil ang mga sundalo ng Company C ay kadalasang lasing noong gabi at inaasahang makaranas ng matinding hangover sa umaga, ang pag-atake ay handa na sa oras ng almusal.
The attacking force, commanded by Valeriano Abanador, the local chief of police, comprised of around 500 men in 7 different units. Only the members of 2 units, including the detained laborers, were visible around the town plaza. The members of the 5 other units hid behind thickets around the town, waiting for the church bell to signal the rush to attack. The attackers represented virtually all families of Balangega, whose outlying villages then included the present towns of Lawaan and Giporlos, and of Ginapundan, a town served by the priest in Balangega. For almost a century, the cited mastermind of the attack on Company C was Major, at the time Captain Eugenio Daza, the former teacher who became the area commander for tax collection and food security in southeastern Samar under Lukban. Ang maliksi na hakbang ni Abanador para neutralisahin ang gumagalaw na armadong gwardya na si Private Adolf Gamlin sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang rifle mula sa likuran at pagkabigla sa kanya gamit ang puwet nito sa ulo, ay nagsilbing hudyat para sa mga manggagawang komunal na nakaposisyon sa loob at paligid ng plaza ng bayan upang sumugod sa 2 pang nakatigil na armadong gwardya at mga hindi armadong lalaki ng Company C. Pagkatapos ay sumigaw si Abanador, "Atake mga Balangigans!" at pinutok ang rifle na kanyang nahawakan sa isang grupo ng mga sundalong US na kumakain sa ilalim ng isa sa mga barracks at tinamaan ang isa sa kanila. Malamang ay kinuha rin niya ang kanyang sikat na tungkod pagkatapos at iwinagayway ito sa itaas ng kanyang ulo upang i-coordinate ang pag-atake. Isang kampana ng simbahan ang tumunog makalipas ang ilang segundo upang ipahayag na nagsimula na ang pag-atake. Ang pagtunog ng kampana at ang mga tunog mula sa tinatangay na mga balahibo ng kabibi ay nagpa-alerto sa mga umatake na nakatago sa mga kagubatan sa paligid ng bayan na sumugod sa plaza ng bayan at sumama sa pag-atake. Naganap ang matinding labanan na nagresulta sa isa sa pinakamalaking bilang ng mga Amerikanong nasawi sa isang engkwentro. Sa 74 na kalakihan ng Company C, 36 ang napatay sa panahon ng pag-atake, kabilang ang 3 kinomisyong opisyal. 8 sa mga nasugatan ang namatay nang maglaon sa pagtakas ng mga bangka sa bayan ng Basi, at 4 ang nawala at itinuturing na patay. Sa 26 na nakaligtas na Amerikano, 4 lamang ang hindi nasugatan. Ang mga katutubo ay nagdusa ng 28 pagkamatay at 22 nasugatan. The Filipino attack was a qualified success. It was repulsed by the seriously wounded Private Gamlin, who was presumed killed in most accounts but actually survived Abanador's attack. During the melee, Gamlin was able to grab another rifle and fire the critical initial shots that turned the attack around and forced Abanador to call for the retreat of the attackers. Considered one of the worst defeats in U.S. military history, the Filipino victory in Balangega was followed by a shameful episode that the U.S. government has not yet regretted nor apologized for. Ang 3 kampana ng simbahan ng Balangega ay kinuha ilang araw pagkatapos ng pag-atake ng mga tauhan ng 11th U.S. Infantry, isa pang unit ng U.S. Army na sumakop sa abandonadong bayan bago pinalaya ng U.S. Marines noong October 23, 1901. Ang mga tropeyo ng digmaan na ito ay ipinadala palabas ng mga rehiyon ng Leyte Samar mula sa punong tanggapan ng 11th U.S. Infantry sa dating Camp Bumpos na ngayon ay Leyte Park Resort sa Tacloban City.
In 1994 then, U.S. President Bill Clinton gave a verbal promise to return the bells to then President Fidel V. Ramos in the spirit of fair play, but some U.S. officials opposed Clinton's offer. Efforts would continue to make the U.S. returns the bells, with some private groups like the U.S. Philippine Society helping until President Rodrigo Duterte assumed office. In 2017, Duterte demanded that the U.S. return the bells, which he said were reminders of the gallantry and heroism of our forebears who resisted the American colonizers. America finally agreed to return the bells on August 2018 when U.S. Defense Secretary James Mattis signed an official document agreeing to deliver back the wartime artifacts. Thank you very much for watching. And according to Vicky Corona, life isn't about the number of breaths you take. It's the moments that take your breath away.